Mayong hapon sa tanan. Welcome sa atong afternoon service. Salamat ta sa mga verses, no? Pasalamat ta sa mga verses. Maunay atong strength, mga igsoon. Maunay atong kusog sa pagpangalagad sa Ginoo. So, mayong hapon once again and welcome sa ato ang pagsunod sa ato ang series sa people in the New Testament. Nagpadayon ta sa pagtuon, mga kaigsunan, kabahin ni Christ. Jesus Christ, number 49. We are still in the manifestation of the earthly life of Christ, mga igsoon. Manifestation of the earthly life of Christ. Let's all stand, please. Mag-ampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for the strength that you have given to each and every one. And thank you, dear God, for this place that we could gather together. I pray, dear God, that you will bless each and every one with wisdom. Allow us, Lord, please to understand your message according sa imuhang pulong yun, Lord. And please use me, empower me once again sa pagtudlo, kabahin sa mga detalye, sa panghitabo, kabahin sa imong pag-challenge about discipleship. Thank you, Lord, for this opportunity. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. This is Jesus Teaches on the Subject of Discipleship, part number 3. Ikatulo nga bahin, mga igsoon, nga sa pagtudlo ni Christ, kabahin sa discipleship. And doon ay tulo ka point sa ato isgutan karong hapon para kuan nato ni masabtan, masum up nato into something na makat-on gyud ta, mga kaigsunan, unsa gyud kabugat ning discipleship. Mao na para dili nato sayon sayonon og pagbuhat ning discipleship, mga igsoon, no? Para seryosohon gyud ni nato, lahi man guning nakahibaw ka kay mas seryoso nimo. Kaysa kaning nagtuo ka nga sakto nato imong gibuhat pero dili na ito mao. How can you make it seriously? How can you do sa pagtudlo seriously kung dili man ka guided? Alright? So, number 1, ani mga igsoon, the call to follow. Naay tawag, naay call nga ihatag sa Ginoo, and we are not ignorant of that call. Kitang tanan gitawag ta para mahimong saint. O sa dihang nahimo natang anak sa Dios, mga igsoon, nakadawat ta sa Ginoo, gitawag natang saint, and then God is also calling us servant. Alright? So, sa dihang ikaw, gitawag na ka sa Ginoo nga isip usa ka servant, na ay job to do. Mauna nanawag ang Ginoo, mga kaigsunan, somebody that should go to tell each and everyone about the gospel. A call for the gospel's sake. So this point, mga igsoon, emphasizes the initial enthusiasm and commitment to follow Jesus regardless of the cost. Naamang yun na'y gitawag nato nga price to pay. When you serve the Lord, when you accept His command to go, there is a price to pay. Di gud pwede nga white price nga imong bayran, mga igsoon. Dili kay tilaw-tilaw lang, kay kaning mga wala ni pay sa price manggod, dili willing mo pay sa price, mo kuan lang ba, kuyog karon, pero dili good in heart, dili by heart ba? So inig kasunod, wala na siya. Nasabtan na to, mura nag-try ba? Wala good sa iyaha ang commitment. Alright? So, sa dihang nanawag ang Ginoo, ang number 1 gyud nga mutunga sa imo kasing-kasing ana, a desire to do it. Na ay desire ba? So, tungod sa imong desire, probably naakay kanabitang presentation sa imong self. I want to do that. Pwede mo kuyog? Pwede mo try og tudlo? O, naay mga ingon ana mahitabo. Pwede mo kuyog ninyo kay maminaw ko, gusto ko maka-learn. O, naagyo na yung mga desire. Pero kana nga desire, mga kaigsunan, ang Ginoo ra gyud nakaibaw unsa na siya katinuod. So, gapresent na ta sa atong kaugalingon. And
sa dihang nakita sa Ginoo sa imong heart nga dili man na tinuod imuha, so you are rejected. So mao na nga dili ka kapadayon, dili ka kahatag gyud sa imuhang kinabuhi para ana nga command to go and preach the gospel to every creature, kay nakita man sa Ginoo nga there is no reality in your heart. Amen? So, pero mao gyud na siya common gyud. Kada Kristohanon sa dihang maluwas na maka-feel gyud na siya og kanang desire. Ganahan sad ko maka-learn og wali, murag nindot man. Oh. Naagi na desire mga kaigsunan. Pero basahon na itong Bible. Luke chapter 9, verse number 57. The Bible says, "And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest." O napabay mas mulabaw anak nga desire? Lord, ganahan ko mukuyog bisag asa. Pakuyuga ko, Lord. Nindot kayo iyang desire. So mo na mahitabo sa mga Christians, mga igsoon. Sa dihang bag-o pa ka, unya, nakita ni mo ba nga, kay sa dihang nidawat magko ka sa Ginoo, di ka kasabot sa kalipay kung tinuod ka naluwas ba? Dili ka kasabot sa kuha na nahitabo sa imong kinabuhi nga dili ika-explain bitaw. Unya, kana nga kalipay, mura siya og kanang gusto ka mo, search ka og more ba? You want to know more. You want to learn how to serve. So, naana ang desire sa imuha. So, mo na, mayon day ka ganahan ko makakaton pa, ganahan ko mo kuyog, unsaon na pagtudlo. So, naay kasaganan ingonan na mahitabo. So, this man, nahitabo sa iya ha. So, ang iyang gidiritso og sulti, dili ang mga apostol. Ang iyang gidiritso og sulti si Christ. Lord, gusto ko musunod. I will follow thee whithersoever thou goest. What a definite statement from a man who is desiring to be with the Lord. So kung kita tingali, makadungog ta ana, makaingon na ta, uy, wow, answered prayer. Wow, thank you, Lord. Oh, malipay din tayo. Pagkahuman, piting guulan na to. Kaya nga naman, nawa naman. O, nakasuway mo ingon na. Nga, eager ka istanan. Grabe kayo. Maupay magkuhan nga. Sige na, lakaw na ta. Sige, tagpahuway. Dagang kalag. Pagkahuman na, huwag tagkalit. Asa naman yung eager kayo, mangitag kalag nga, naluya man. Mura kag boxer ba nga, palapaspas kay manumbag. Bisag way igo. Kuhan kayo ba ka na, abtikis na lang, napay footwork pa. Pinaana-ana patiil pa. Walang tiyat kayo, murag kuyawan sa kaaway. Pero ang relax kayo, minus og energy na gamit. Diba? Pag abot na sa round 3, wala na iliho kayo. Kay kapoy naman. Daghan mga Christians, ingonanaw is too much excitement. Alright? Iyan na yung gi-apply sa iyang action. Pagkahuman, wasasta siya, wasa kasabot sa iyang excitement. Mura bag na-overwhelm. Alright? So kanitong hana, mura sa din siya na-overwhelm. Ninduta sa lakaw nila ni Christ. Ninduta sa mga balita akong nadunggan. I want to experience it. Lord, kanina statement din basta-basta. I will follow thee whithersoever thou goest. O kita, malipay taan na Pero kung ikaw, tinuod ka nga, kanabitang committed ka sa Ginoo, di ka patakag paminaw. Di ka, ayaw jud padaog words. Di ba? Kanaban, labi na maingon nga, Pastor, mga lagad ko sa Ginoo, bisag unsa pa'y mahitabo. Let's wait. Tanaw na itong tinuod bagyod na imuhang desire. Di ba? Kinahanglan ato na silang i-kuan gyud kanang i-try gyud ba? Kay dili man gud ni joke ang gisugdan ni Christ. We are not ignorant of the investment of the Lord. 33 years. Dili na basta-basta nga preparation. 33 years mga igsoon nga iyang gibiyaan ang iyang trono. 33 years ang tagalangit ni puyo sa kalibutan.
Imagino na nimo. Mura ka o nagpuyo sa palasyo, unya ni puyo ka sa squatter og 33 ka tuig. Oh, malalim na nimo. Nga naanad ka didto sa imong palasyo nga naay tigpaypay nimo, naay tighatag sa imuhang mga gikinahanglan, naa kay matawag diyo nga naa kay kinahanglan, naay magsunod-sunod nimo kay kung naa kay kinahanglan sila'y mo trabaho, anad kay kana kay hari God. Unya, because of His love to us, gihubo na niya mga kaigsuonan, og ninaog siya diri 33 years. O nahuna kung literal na makita na to diri sa kalibutan ba, dunay taong ingon ana. Nga literal pod nga gibuhat, sama sa gibuhat ni Christ. Makaingon tayo, biliban ako ni tawhana, humble kayo. Okay, tao man. Pero si Christ, mura lagwa. Nakamantay ta? Anything that Jesus do, mura lagwa. Tanawa mga Pharisees, nakita nila unsay kuan, di sila motuoman. So though kita luwas na ta, mulutaw gihapon nga murag ang ato pagtuo questionably mga igsoon kay makita na to, mabasahan na to sa Bible, mao din ang gibuhat ni Christ, mo din mo bitaw gila-ilag yun na to si Kristo ang iyang earthly manifestation mga igsoon para ma-appreciate na to kung sa iyang gipambuhat. Di ba? So karon, imo nang nahibawan, uy, gihunan ni deta pagsakripisyo ni Christ. Pero pagkahuman, sa dihang, kuano na, tanaw ng imong kinabuhi, mura nag imong giyano-yano ba, giunsa ka pagluwas sa Ginoo. Di na ba dayon maningog ba? Pag mo commit ganita sa Ginoo, make sure na nakasabot ka. Make sure nga ang imong gisulti from the heart gyud og dili nimo bawion. Kay kita hatag bawi matas Ginoo. Ihatag nimo imong kinabuhi nya pagkahuman imo ipagamit sa lain. So kanin tawhana, nindot kaayo iyang desire, pero lagi naamay pagsulay sa atong desire. Let's go to number 2. The challenge to forsake. You want to follow me? I want you to forsake something. Tuan na, agoy, kuyawa ani. Unsa may forsake? So, naa sa 58 to verse number 60. Kani siya nag-highlights mga igsoon sa challenges and sacrifices required, including forsaking personal comforts and obligations. Kanang inyo mga trabaho nga pinangga kay ninyo nga gababag na mga igsoon sa pagpangalagad sa Ginoo, apil na. Kanang inyo mga obligasyon sa kinabuhi nga mas importante pa kaysa pagsunod sa sugo sa Ginoo, apil na. Kanang mga relasyon nga nagbabag diha sa imong pagsunod sa pagpangalagad sa Ginoo, apil na. Apil na mga kaigsuonan. Now in verse 58 to verse number 60, tanawag unsay giingon sa Bible, and Jesus said unto him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Bugat nga statement, gibuhian ni Christ. Mas bugat pa sa iyang commitment. Lord, I want to follow you whithersoever thou goest. Niyo na ni Ginoo, wa man ko'y kabutangan gani sa akong ulo. Mas maayo pa ang foxes kay naay kapaulian. Mas maayo pa ang langgam kay naay mga katugdunan, naay nest nga maulian. Apan ako, I don't know kung asa mo tugdon ning akong ulo. So it speaks about difficulties. Naghisgot si Christ mga igsoon nga indefinite ang atong lakwan. Indefinite ang atong padulngan. Do definite guna si Christ mulihok, pero iyang ingon na to ba? Kanang imong giingon bisag asa mauni ang situation. In verse number 59, the Bible says, and he said unto another, follow me. Kanong wa man niya ing natong batan-on? Follow me. Nga mao man unta toy niingon, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. Gara-gara man kaayo, Lord, bisag asa mosunod ko nimo.
Ang iyang tubag, mo ni, foxes of holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Mana, and he speak to the other. Na, unsay gisulti niya, follow me, pero naa say problema, but he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Naa pa may mas labaw kaysa Ginoo. Naa pa may mas importante kaysa pagsunod sa Ginoo. In verse number 60, Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Preaching the kingdom of God is a very tough and very precious responsibility. It is more important than burying your dead relatives, your dead loved ones. It is more important than relationship diri sa kalibutan, mga igsoon. Di ba? Ato naman yung gibalik-balik og tuon, mga igsoon, kadaghan naman ta nakaagi ani. Pero hantod kanus aman ka tudluan ani para ma-realize nimo nga ang kanang lubong, mga igsoon, nga pirmi makababag bisag sa panimbahon. O di ba? Kasagarang lubong ron, Domingo man. Unya kay lubong lagi, di ka mo simba. Lubong man, bisan gani og kanang sumad-sumad. Sumad ba na? No, kanang sumad sa pagkamatay. Ingon na murag. Oh, death anniversary. Ingon na. Di man gapong ka mo simba kay Domingo man magkapundok. Agoy. Maunay kasagaran balibad sa mga Kristohanon. Lord, kung naay important activity sa among kinabuhi, pasensyahay ta, Lord. Pasensyahay ta. Okay, that is the statement of the creation of God. Tanawa ra gud na, created ra gud ta. Unya ay nganao na to pag istorya ang Ginoo ba nga, Lord, I'm sorry. Na ako'y mas importante nga lakaw. Na ako'y mas importante nga buhaton. Musunod ko nimo pero let me do this first. Di gud ganahan ang Ginoo ana igsoon. He doesn't want to be the second. He doesn't want to be the last. He want to be the first. Kay kung dili na nimo mahimo sa imong kinabuhi, forget it. Ga-desire ka lang. Pero wa gyud ka gi-accept sa Ginoo. Gatinguha ka lang nga mahimong alagad sa Dios. Gatinguha ka lang nga mahimong discipler. Nagtinguha ka lang nga mahimong preacher. Nagtinguha ka lang nga mahimong pastor. Pero dili nimo ika-give up ang imong mga connections sa imuha kinabuhi diri sa kalibutan para sa Ginoo. Forget it. Requirement na mga kaigsunan. A challenge to forsake. You want to be with the Lord? That's the challenge. Amo bitaw gamay ra kayo mga lagad tinuod. Ambot lang sa inyo ha, namatya naman sad ko. Pero nahimo bang rason nako diri nga kanang sabta ko ninyo kay naako sa kaguol karon kay namatyan mi di sa kumuwali. Unya na ako'y gi-assign dire nga muwali. Kay wala ko dire kay to ako nagbilar. Naitabo man na? Bisan lubong gani mga igsoon gibalibaran ako. Wala naman na. Ang importante sa tao kalag sa ato pa samtang buhi pata importante ta kay naa diha ang kalag nga gipaatiman sa Ginoo. Kanang lawas mga igsoon, this is a temporary place, temporary house nga gipapuy-an sa Ginoo diri sa kalibutan. Nganong muhilak man ta ang temporary? Ug sa ngipon pa milk teeth. Naunsa ka muhilak ka anang milk teeth? Pero di magyud mapugngan ing unana magyud ta. O di ba? O uban ninyo lain na kay tinan-awan, lain na kasing-kasing ani pastor eh.
Hindi si Christ may nagingon ano? Let the dead bury their dead. Ato lang ang gi-emphasize. Dili ganahan ang Ginoo nga napay mas mulabaw niya. Nakasabot ta igsoon? Mo bitaw na nga sa dihang nalubong na madugta na. Ini kadugta na wa kay mo ibalik na si yuta. Unsa pa man nimo? Kay kung naluwas na siya, kay imong gitudluan sa pulong sa Ginoo, nag-andam ng Ginoo bag-ong lawas. Unya mo hila ka atong yutan-on nga lawas nga madugta magyuna di man na madaas langit. Mura di kag taga kalibutan. Di ba? Ngano wa man ka na excited sa bag-ong lawas nga giandam sa Ginoo? Kaklaro nang gisulti mga kaigsuonan sa Korinto. Ato kunong basahon bi wala na nako gibutang diha. Ato lang tanawon. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Tanawa mga kaigsunan. Tanawa ninyo yung Bible kay wala tay slides ana. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, unsa man ang earthly house? Atong lawas. Di ba? Our body is the tabernacle of the Lord, temple. So kaning atong earthly house, kaning atong lawas, madissolve na, namatay na. We have a building of God, an house made with hands, eternal in the heavens. Nganong hilakan man na nimong temporary, nga naa may permanente. Pero angel na jud kang muhilak mga igsuon kung dili tuluwas. Kay tungod imo siyang gipili pirmi in replacement sa Ginoo. Kung naatay mga relatives nga ipalabaw pa nato sa Ginoo, delikado di gyud na sila mga luwas. Because we choose them over God. Kita ra mo'y naghatod nila sa impierno. Sultian tamo, if you cannot give them up, you have given them no hope and no chance to be saved. Because God is a jealous God. Hinumdumig yun na ninyo mga igsoon. Dili taangay mag-uol ana, patay na nalawas, mga kaigsunan, na ay giandam ang Ginoo bag-o. Ingos verse number 2, for in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. If so be that being clothed, we shall not be found naked. Praise the Lord. Na ay bag-ong lawas. Kay sa dihang namatay na tan, ibuwag naman ang kalag, dili na ipabilin sa Ginoong walay lawas. Suluban ka sa Ginoo bag-ong lawas nga hinimo gud pinaagi sa iyang kamot mga igsoon ug dili gikan sa yuta. Mo na gitawag bitaw na siya earthly house, yutan-on nga balay kay mubalik na siya sa yuta mga igsoon. Mubalik sa yuta. Pero ang atong kalag maunay sapnayon sa Ginoo didto sa iyang gingharian. Now is it hard for you to accept? Karon daghan kay problema kay 5 years naman ang taman sa apartment sa Minterio. 5 years naman unya kanang 3,000, 4,000 sa sud sa 5 ka tuig. Kaning publika niya di magud ka kamaong magtigom-tigom para ana. Di ba? Unya panghulbuton perting lagutan nila. Gipang dump lang bisag asa mga igsoon gipundok-pundok gipatungan og lapida. Di ba? Ang uban kanang isud og sako perti manghilak sila kay kanang na disrespect ko no ang remain. Ingon ana, wa na maguna gud. Sultian ta mo igsoon wala nana. Sakit man paminahon kung ikaw Katoliko gyapon kag attitude. Kung wa pa gyud nakapenetrate ang pagkabaptist sa imuha. Kay daghan gyapon mga baptist ron, manungtong gyapon sementeryo inag November 1 og 2. Ang uban ilihis-lihis nila 3 og 4.
It doesn't matter mga igsoon, magbugsok-bugsok pagkagkadila dito sa binteryo, magdakag buwak, sama sa gibuhat sa mga pagano. Unsay diferensya? Wa kita kasabot. Maunang klase ng mga Kristohanon nga di kabarog sa challenge. They cannot forsake their earthly relatives or family for the Lord. Sangit mga kaigsuonan. This is a continuation sa challenge sa Ginoo. If you cannot hate your father, mother, brother, sister, your children, even yourself. Oh, kasabot na mo unsa nang hate diha no? Sige pasabot na na. Kung mulabaw ang imong love sa imong mama, sa imong papa, sa imong anak, sa imong kaigsuonan o sa imong kaugalingon, kung labaw imong gugma ana kaysa Ginoo, you cannot be a disciple of the Lord. Nagtudlo, mata love your parents, love your children. I love my wife, I love my children, mga kaigsuonan. But they cannot overpass sa akong gugmas Ginoo. Dapat labaw gyud ang atong gugmas Ginoo mga kaigsuonan. Because you cannot be chosen, you cannot be used by God kung naapay mas labaw sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo na diri sa relationship, sa earthly relationship, kanimo'y pinaka-emotional. Di ba? So sa dihang giingnan na ka sa pastor, Brad, ayaw dito og kuyog kay Domingo man na, Brad. Lubong rana, simba ka dire. Unsa na nahitabo sa membro? Emotional damage. Di na mo simba. Wala ni balik. Kalain ba rin simbahan na? Di man ako'y nag-ingon. Kung wa ka nisunod tungod kay ako'y nag-ingon, please read your Bible. It is clear, mga kaigsuonan, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Seryoso ni, mga igsoon. So, naa man na diha, gibasa man na nato. Nya, ikaw lang na nato basahon, di nato i-apply. Amo na, hagbay na nangamatay ni atong loved ones, pero kada sumad, kada celebration sa kamatayon, magpundok-pundok man, ato na punta. Kalimtan na sa natong Ginoo. The more lagi nato sila pilion, the more maimpernog yun na sila. Kanusa ka magbasol? Kung tuwa na ka sa langit, kung tinuod kang luwas. Tuwa na ka sa langit, yan nakita na yung mga kaigsuunan, lagot ka is Bible, lagot ka is Ginoo. Di ba? Di man sila mayon, I hate you, Lord. Kaya naman silang Ginoo, pero nisangit sa ribulto. Wag gid kaabot dito sa tinuod nga Ginoo nga buhi mga kaigsuonan. Ang ilang gugma tuwa sa mga idols. Kaya nagtuo sila naa diha, masampit na to ang Ginoo nga wa man na nagtudlo ang Ginoo ana. Unya kay wa man nababagan man nimo ang ilang pagsabot sa kamatuoran. Amo na daghan kay mga Kristohanon nga basulunon gyud tay gabot sa langit. Manubag ta ba? Manubag ta kay ang atong mga loved ones wala sila nakapaminaw. So, apil unya ka sa katong rich man nga nagsiging hangyo sa Ginoo, pabaliki akong mga relatives. Pabaliki sila. Pasalamat ka kung tinuod kang lalangit. Kay tuwa ka dito sa langit naghangyo. Pero, nonetheless, maimperno man ka o malangit ka, kung the same ang imong hangyo nga sa pareha sa rich man, di yun na ma-approve. Di na ma-approve. Kaya naapay daghan nga nagwali sa ilang palibot. Kung dili sila mutuo sa nagwali, neither mutuo sila nimo nga pabalikon sa Ginoo para ikaw gyud mo adto mo tuktok mo balik ka dito sa inyong balay. Unya mo istorya ka
paminawa ko ninyo kay limited time ran eh. Gitagaan ra ko sa Ginoo og usa ka semana. Please patudloa ko ninyo, tinuod gyud ka na managan. Are you listening? Di ka na managan, yung sang lawas sa imong gamiton nga gilubong naman to. Magpahimo jud kag espesyal nga lawas nga magamit nimo diri sa kalibutan. Para lang ma-approve ang imong request. Or ipasud kas Ginoo sa iro. Unya ang iro ninyo, namoy iro adto kasud sa iro. Unya ato ang iro musulti na ako si Hulo na atong iro resulti na hungo. Wa na, di na maminaw, uy. Di naman kabalikan ng lawas kay wa naman. Di ba? So, dili gyud pwede. Di gyud siya pwede. Di gyud gi-allow sa Ginoo nga nay makabalik. So, basig, igabot dito sa langit, tuwa ka dito, ikaw to ang usa sa perting hilak. Tungod sa sayop nga imong nahimo. So samtang naa pa diri, grab the challenge, put God above all. Above than your family, above than your loved ones, kanang mga pinangga gyud nimo sa imong kinabuhi, above than yourself. Before it's too late. Mo na challenge diri mga igsoon nga ipa-forsake gyud sa Ginoo. O nganong hugot naman kinang inyong dagway. Lisod? O, tanawa ka mo. Basta na ay mga kuwan mo, kalit na mo kawagtang, di na mo mananggit, kay kanis pastor against ginana. Di man ako'y against. Naas Bible, gidili. Ako, man doon inyong pasanginlan, gituman na rin ako. Mga igsoon. Pero tinandaghanan akong relatives na ngamatay. What siya ko'y gihatod ka ng ipulin ako sa schedule na ko sa Ginoo? Wag yun. Kaya naman, klaro kayo. Perting klaruhag yun. Let the dead bury their dead. Alright? Number 3 and last. The commitment to fulfill. If you really want to be committed, kani, stresses the need for unwavering commitment and focus on the mission. Kung sa mission ganin na to, go and preach the gospel without turning back. Can you do that? Can you do that? Wala, uban. Wala. Uniyag ka ng tanaw na sayop man din ako commitment. Oy, di ba ko ganahan aning wali-wali. Oy, di na takabalik di ay. Uy, mga kaigsunan, kung wa ka na-enjoy sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, usara ako ikapangutanan nimo, luwas ka? Luwas ka? Kaya ka na lang galing maminaw kag mensahe, mga kaigsunan. Ambot lang ka mo ha, kaya ako maminaw kong mensahe, exciting kay ba? Lindot kay istanan, labaw pa magtanaw kag movie. Mura kag dadon ba sa kanabitong sa pagtudlo, dadon ka ba murag naa ka diya sa presensya gyud. Sa gibasa sa Bible. Unya ang mensahe naa siya instruction, kay instructional man. Very exciting. Mao na nga pag di ka ma-enjoy sa pagpaminaw og message, unya sa imo pagpangalagad murag burden bugat mga kaigsuonan, unya makakapoy sa imuha niya para nimo usik sa panahon. Agoy, usara gyud akong duda nimo. You are not the wheat, you are the tares. You are not the sheep, you are the goat. Ngay gabot sa panahon mga kaigsuonan nga kuhaon na sa Ginoo, iyan na nang i-separate ang goat o ang sheep. Unya kay ang goat kay di mangyod pa doon sa langit, maglagot to sila. Ang sheep, moro to i-sheep dito sa langit. Maglagot ang mga goat. Nganong wa man may kaapil kauban man mi ana. Uy, unsao man nimo pagkauban nga goat man ka? Di magka-goat ang imong ipon.
Di gyapon gyud na i-allow sa Ginoo. Sultian ta mo mga igsoon, make sure that you are not a goat in a sheep's clothing. Nagdala-dalag Bible, sheep ra may magdag Bible. Pero kanding. Oy, pagkatanan sa man mo, karnero na mo, kanding gyapon. Ha? Tunga-tunga? Wa ra bagi tunga-tunga, wagi 50-50. It's either kanding ka or karnero ka. Because your commitment matters a lot. Kung kinsa ka, lisod kayo tuhuan ang pasalig aning dili tinuod mga igsoon. Amen? Only the commitment of the sheep maka-pursue. Wala gi turning back yun. Look at 61 and 62. 61 and 62. And another also said, Lord, I will follow thee. But, nagyapoy mga bat ba? Let me first go bid them farewell, which are at home at my house. Kung sa tanaw ni mo nga commitment, na ay turning back o wala? Naa. Accepted or dili? Dili. O kita, nakasabot na ta. You want to follow God, but daghan kay kag pananghid. Ngano mananghid pa magka? Papugong ka? Or mangayo kag allowance? Na, magayo kag pliti. Mamito na, kung gitandog ka sa Ginoo to start a work somewhere, unya definite kay ka magakaigsunan, man na ay bound o wala, na ang Ginoo dito. Na ang Ginoo dito. The call, the kanang sa tawagan na, the commissioning of God sa imuha, that's enough. Sultian ta mo igsoon, nag-start ang work diri sa Lapu-Lapu kaning nga church with nothing. Nothing gyud. Makaingon jud ko, nothing mga kaigsuonan. Wa gyud. I did not bring anything with me. Wa gyud. So, salig ko sa allowance for 1 year. After 1 year, wa na. Out of nothing. Sa grasya sa Ginoo, daghanag na napundar. Daghag napundar mga kaigsunan. Ug wa gyud bisag usa nga membro aning simbahan nga makabarog. It's because of me. Kay bisan kami sa akong wife, di mi makaingon, it's because of us. It is very impossible, mga igsoon. Imposible kayo ang dan nga gipasubay sa Ginoo namo. Kita mi gyud mami, asa mi nagsugod? Perting lisura mga igsoon. Mao na, this is a very kanang live nga pagpamatuod. Nga kung mo commit lang gyud ka sa Ginoo and you are determined to fulfill your task being a servant of God, di gyud ka niya pasagdan. Di gyud ka niya biyaan along the way. Mas kita pa'y mamiya, nung ka Ginoo mamiya, mga kaigsuonan. Kita mo'y hilig kaayo nga mambitin sa ere, ingo pa sa Tagalog. Huwag mo kong iwanan sa ere. Kita mamilin sa Ginoo. Pero ang Ginoo, di gyud siya mubiya sa taong committed. So na itaw, gusto siya musunod, Lord, I will follow thee, nanang commitment, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. Sa tubag ni Christ, and Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. O pila nakabuk diri nag-commit sa Ginoo, nagbutang na kasi imong kamot sa plow, asa imong dagway padong. Ha? Asa imong dagway padong. Di ba? Wala sa direksyon kung asa padung ang daro.
Mao na wana kahibaw kung sanay agi sa imong daro. Di gud pwede mga igsoon nga ang usa ka kamot nimo nas daruhan, nya usa ka kamot naa sa lain nga gilihok nimo. Di gud pwede oy. Bisan na gani cellphone ang naspikas, ya sig daro diha, awan. Wala. Hiwi. Di na pwede oy. Og imo na ikaw ray maganto sa imong gidaro. Og imong nagtrabaho ka nga gipadaro ra ka, football ka. Di ba? Tao ra na ha? Ya, literal nga tanom ra na. Kani mga kaigsunan ang gipadaro sa Ginoo, mga kalad. Mga kalad, very precious in the sight of God. Unya pagkahuman ang atong pagdaro mga igsoon sa mga kalag. Di gyud katamnan sa pulong sa Ginoo kay perting gahiya. Ngano man? Imbes atong daruhon, ato man yung gitamper. Mas nagdaman taog ka ng para bantok. Ang gisugo sa Ginoo daruhon. Mas ato magipagahi ilang kasing-kasing hinuon. Amo na nga dili gyud ta ka pamunga mga kaigsuonan. And because there is no fruit sa atong paglihok-lihok, so ang imong commitment niluag. Amo na kung naay mga affair sa kinabuhi, biyaan yun atong Ginoo. Kay niluag naman atong commitment. And for us, it's okay. Because daghan pa mga adlaw sa Domingo, Pastor, di man gud na mao. Every Sunday is a special day. Di yun na siya the same. Kumpara ninyo, ang matag Domingo is the same. Para sa Ginoo, para sa imuha, gikan sa Ginoo, ang iyang gi-prepare is never the same. Nasabtan na to? Matag Domingo, gikinahanglan na nimo para sa paglig-on sa imong kinabuhi. Dili pwede nga pilion lang nimo asa mga mensahe diya akong kuhaon, di jud ka malig-on mga igsoon. Do not forget that God is building you. Kinumduman ang kanta, He's still working on me. Ayaw ko ninyog hokme. Di ba? Nagtrabaho pa ang Ginoo sa akong kinabuhi. Mo naghantod nga maabot na sa katapusan, tapos na ang sa pagpanday sa Ginoo nimo, di manguli na ta. Manguli na ta. Di ba? Pero nindot kaayo mga igsoon. Kaning nagsugod sa desire, ang imong desire gitistingan sa Ginoo, pasar, then you begin to commit, and then you fulfill your commitment. Pagka nindot ta inigabot nimo sa langit igsoon, rewarding kaayo. Very rewarding. Mailhan nimo ang imong commitment kay ang testing sa Ginoo kana gyung mga duol sa imong dughan. Di ba? Unya nakalimot tas warning sa Ginoo ba? Asa gito mga kaaway nagpundok? Asa ang mga kaaway gapundok? In your own household. Pero mo'y gipili nimo. Unbelieving relatives, unbelieving siblings, unbelieving parents, unbelieving mga biological kanang relationship. Mo'y gipili na to over God. Pero ambot lang ako nakatry mo. Unsay gibati ninyo sa diyang tuwa mo dito? Knowing that God want to meet you on His day. Unsay gibati ninyo? Kamo nakasuway. Na? Lain oy. Lain. Ako sure jud ko lain gyud. Kaya nakasuway ba ako backslide? Gipasuway jud ko sa Ginoo na. Mo bitaw nga sa dihan nakasuway nako mga kaigsunan. Di na ko gusto mapanuwayan og balik. Unya, kamo ganahan mo? Wa gyud lami ang kinabuhi mga igsoon. Gusto kang malipay pero dili gyud nimo maabot ba?
Gusto nimong mga lagad, pero di gyud mo haom. Inigbasa nimo sa Bible, gusto ka mo explain, pero lihis. Nakabantay na mo, nakadungong mong tao, mga kaigsunam, sa unsa pa na ang nahuman, kinaadman, ana. Basta dili siya gi-accept sa Ginoo, when He explain sa pulong sa Dios, lihis. Lahi ang explanation. Kadaghan kong kaila, mga igsoon, nga tagas kay kinaadman, inikita na mo, maura gyapon niya i-share. Matawag na to stock knowledge, wag ibago. Nga naman, dili niya mag-give up ang self. Di niya mag-give up ang earthly connections. Ang Ginoo, pakapin lang sa iyang kinabuhi. Dapat dili na mo'y may tabo nato, mga igsoon. Dapat dili ka na. So this outline emphasizes the themes of following Jesus, the necessity of forsaking all else. Dapat, kuan jud ka ana, strong ka ana, forsake everything for Jesus. And the unwavering commitment required to fulfill one's calling. Basig mo ingon mo ba nga, wala man ko gitawag sa Ginoo? Tempa, sure ka? Kisa diri, na-feel ni mo nga wa ka gitawag sa Ginoo. Isang kamot. Pastor, di lang ko anang discipleship, pastor, kay murag wa madyo ko tawag sa Ginoo, anak, pastor, kay isa kamot. Wala da. Isa kunog kamot ana nga gitawag ka sa Ginoo for discipleship. Isa kunog kamot. Isang kamot. Kamong uban unsa man mo nakasabot mo sa atong gistoryahan diri? Dakpon baya ng boycott. Na? Gitawag mo, gimanduan mo para mag-disciple. Ha? Isa kamot, nakasabot ka, gisugo. Mao nay gisugo sa Ginoo nimo, isang kamot, gisugo ka. Ay mo kahadlok sa sunod nga pangutana, good. One step at a time lang gud ta. Okay, since nakasabot mo, naana ba may commitment gibuhian sa Ginoo? Gibuhat na ba ninyo ang challenge? Nakapasar na mo sa challenge? Kay basig diha pa mo ni ungot, mo nang wa pa may commitment. Pasaran na ninyong challenge. Ayaw gyud mong pailad anang hilak-hilak, mga igsoon. Ay magpadaan ang luod-luod sa inyong mga loved ones. Basta mag-give up na nimo sila for the sake of Christ, mga kaigsunan. They cannot ignore you. Sultian ta mo, they cannot ignore you. Muabot gyud ang panahon, mga igsoon, nga makita nila nga lahi ka, i-bless ka sa Ginoo. Hello? Pero kanang pilion gani mo sila, pirmila jud ka ubos nila. Sultian ti ka, pirmira jud ka ubos nila. Sa dihang magtipon-tipon mo, ang imong tingog, may lagpaminahon, may lagdi. Kay mas labaw gyud sila. We cannot compete with the world. Because what we have means nothing in this world. Mga igsoon, mao ginay tinuod. Bisag unsa pa ka victorious sa imong Christian life, that is nothing for them. Ka-disciple na kag 20 ka buok, ingon ana, diha sa Ginoo, pinakpakan ka sa mga anghel. Pero dito sa mga para sa hell, mga kaigsuonan, what is that? Pailad magka sa imong pastor. Pila may budget, pila may sweldo nimo kada kalag. Kwarta man dahil isgutan na ng kalibutan. Diri ang gisgutan na to is eternal investment man. Muna itong gipangita, kanang dunay eternal value. Amen? Di pa na nato makita ron, mga igsoon. Do, sa dihang masaligan na kas Ginoo, iya kang patilawon og panalangin, mga igsoon, nga iyang gipang promise diri sa kalibutan para ma-enjoy nimo samtang naa pa ka diri. But the real blessing for all of us, tuwa dito sa langit. Muna lisod kay nato i-prove, mga igsoon, kay wa pa manggod nato, di man nato ikapakita. Muna nag-require siya pagtuo.
o gamay ra mga Kristiyanon unya ma-enjoy nga matagaan sa Ginoo sa real treasure dito sa langit nga gi-prepare sa Ginoo because only few believes. Kasagaran mo sangit ta sa trials. I-reject na to ato commitment. So kung tinuod mo na nakasabot, gitawag mo for discipleship, bugnoag na ninyo inyong kaugalingon, mga igsoon. Ayaw papakgang sa bisan unsa. Make disciples. Remember ha, ang gibuhat ni Satan sa church in Smyrna, he put them in prison. The same thing that Satan will do to all churches nowadays. Putting all the believers in prison. Meaning, you cannot give your time to God kay naay na nag-iya sa imong panahon. You cannot give your strength to the Lord, your resources to the Lord because somebody else owned you in prison. Lisod kayo nato na itudlo sa mga kasimbahanan. Na kanang imong trabaho prisuhan. Lisod jud kay na ngano man because we listen to the world more than listening to the Lord. Amen. We ignore His blessing. We want the salary. Ya, digin mo kasabot nga kanang salary. Nalagi na isala diha. Kay kung magsalig ka sa salary, hastang tithes nimo makasa pog kag apil. Diba? Naamot lang ha, naagay tinuod honest diri nga ang imong sweldo honest jud kay ka sa imong tithing. Ay jud kog ingna. Ay jud kog ingna mga igsoon. Unya, pastor, di man na pwede manabi. Kay offering, balaan man na. Di bitaw, pero makita na sa itong kinabuhi. Makita na sa atong kalipay. Makita na sa atong achievement, mga blessing nga i-allow sa Ginoo nga atong makuptan sa kinabuhi. Sultihan ta mo mga igsoon, investment, kalag, kanang panalangin dito sa langit. Basta kalag na gani isgutan na to, ang panalangin ana gikuptan sa Ginoo dito sa langit. Are you listening? Unya naay mga bonuses nga iyang ihatag diri pangayo bisag unsa. Bonus pa na. Bonus na, igsoon, pangayo bisag unsa ako ihatag nimo. Kanang kinabuhi dapat mo na atong gukdon. Amen? So, hinaut pa, naka-learn ta ani mga kaigsunan. Mao ni katapusan nga kani pagtudlo ni Christ og discipleship, nagsunod man gud ni. Ang atong gisgutan last naa sa Luke chapter 14. No, kabantay mo? Nasa Luke 14. Unya kani siya, this is connecting to what is going on sa pagtest sa Ginoo sa discipleship. So hinaot pa mga kaigsunan ato gyud ning hinumduman because this is the only job God wanted us to be serious. Seryosohon gyud nato gyud. This is the very job that God wanted us to keep on doing. Ayaw jug hunong. Kay ang pag-disciple samas pagatiman og usa ka anak. Until makita nimo, it doesn't mean mga kaigsunan nga kana imong gisugdan mao na gyud na. No. Mao bitaw na challenge kaayo ning discipleship. Challenge kaayo. Maybe kanang imong gi-disciple di pa na mao. Mao na di gyud ka angay mo stop. Kay kanang tinuod nga gipili sa Ginoo, gitarong ni mong tudlo, gigayda ni mo mga kaigsunan, mustay ganina, mustay. Nag-disciple, ni sunod, nangalagad sa Ginoo, prutas. Pero kanang imong gitudloan, gidaan imo sa simbahan, unya pagkahuman, critical spirit, prutas tas. Abi ni mo prutas, pero napunan, prutas tas. Wa na connect, natas-tas. Dili man mo kuan, dili man makasunod. Ang kanang prutas mga igsoon, follower, servant, willing mo stay, willing mo serve. Unya, dili siya bugat. Mo bitaw na,
very handy mga igsoon kung discipleship. Kaya ang kanang imong gitudluan, he can do it by himself. Ikaw, nag-monitor na lang ka. Brad, kumusta man imong Bible reading, Brad? Brad, kumusta man imong tithing? Ay, juk hadlok pangutana sa imong disciple. Brad, kumusta man imong expression sa imong love sa Ginoo? Unsa gina expression of love? Offering. Unsay balik sa Ginoo sa offering? Tanawa na. Ana siya kanindot. Di ba? Disciple, imo na nang paluapon. So, siya pod, mo po na yung buhaton. Siya disciple. Kay kana, lifetime na nimo disciple. Lifetime na nimo. So, ang pastor, disciple mo na ko tanan. Kay kamutan ng tudluanan, yun mo na ko tanan. Mo na imog kaulaw, ay mog ka taha, og pangutanag na hindi ka masabtan, ayaw pagka may laki diha. Yang uban ninyo, at tumamungutan na sila ang pastor, maglibog mo. Unique man eh. Di ba? O palitan, ikaw, naakay problema sa imong kinabuhi, niya ato ka mungutan na sa amahan sa imong silingan. Sir, papa, mampug ka sir, no? Ano di magkamuadto sa imong papa pangutana? Mo man ay nakaibaw bahini mo. Tepan kasabot ta? O diri, ako ang kintahay amahan ninyo. So kung unsay mga kalibog nimo diha sa imong gipaminaw sa lesson nato diri, ako'y makatubag ana. Di ba? Kasi mangutana mo dito nga kanang pastor, mangutana lang ko nimo pastor ba kanang o Christmas mo pastor. Mo na di ka mangutana nako kay ang imo ring pangutana ang bahin day sa unod di ay. Kay ganahan jud ka mo Christmas gimingaw na jud ka Christmas tree da. Daghan na kayo ron oy nagbaha na po ron sa Facebook mga Christian naa sa Christmas tree oy ala sige mo diha. Maabot ra ba tas finish line ani? Tanaw na to gitudlo pag yun as Ginoo ng Christmas. Di ba? Di lang tamamugo sana nila pero dili badlongon jud ta mo. Unsao man nga ako may inyong amahan. Di ba? Pero kung di mo kauyon, di man sa tagapugong, sige pag Christmas mo. Di lang ko mo appeal. Di ba? Di lang ko mo appeal. Kaya wa magyud na. Di gyud ta na. Di kita na. Gipalikayan gyud as Ginoo. Idolatry na mga igsoon. Idolatry. Ni-agree mo idolatry na? Dili pwede nga naay Christmas nga way image. Kinsa nga image gigamit nila? Kinsa nga image? Santa Claus, Jesus Christ, Joseph, Mary, no? Angels. Wag tango na nimo. Saan man nila pag Christmas? Dili na makumpleto ang Christmas wa ng mga images na. Di ba? So, wag gyud gibawal gyud as Ginoo. That is a feast. Di ba? So give it up. Bahala na imong loved ones nga kanang mag-celebrate sila. Ayaw lang sila kasabipod. Ayaw sila ina sayawa na. Oh, sayawa na. Imo sila ingnon ba? Ayaw sad, ipakita lang nila, ipakita sa ila nga di ka mo celebrate. Ipakita sa ila nga di ka magkipundok tungod kay I am not for that. Amen. Bahala ako na usap. I don't care. I don't care mga kaigsunan. Di ba? Kung musunod mo na ako nag-inusara. Pero di mo musunod na ako, bahalag ako ra usa. Namo ko'y kauban ako asawa, di mo po na mo Christmas. Ikaw may mo ka mo Christmas, mino. Oh, stang-tag kay Boko, di po na mo Christmas. O, di daghan mi. Napunan pa may Louis. Oh. Ala. Kompleto, Ricardos. Okay na na, oy. Di ba? Di na ko lonely. Pero sunod lang yun ta. Mao man itong guide ko. At first, it's hard. But the more you follow, the more you enjoy. That's what I want you to experience. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message that you have given to us this afternoon.
Thank you, Lord, for allowing us to hear the price of becoming a discipler. I pray, Lord, na ang imong mga ginaluwas niini nga simbahan, ang tinuod yun nga nangaluwas, makaamgo sa ilaha nga mga sayop nga gibuhat, nga wala giya o wala naghatod nila padulong sa discipleship. Nagampo ko, Lord, nga makapasar gyud mi sa mga challenges. We have that desire in our heart, Lord. We want to serve you. But we pray, dear God, that we can pass these challenges that you set before us. And I pray, dear God, that we could give our commitment to you, and we are going to fulfill it by your grace. I pray, dear Lord, and commit to you your people, that they will come to the altar for that reason. They have that desire, and they want to pass the challenge, and they want to give their commitment to you. I pray, dear Lord, na maunay suod sa ilang kasing-kasing karon sa pag-anhin nila sa altar para himayaon ka sa ilang mga pagampo. Salamat kay Lord. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Now, if you want to honor God,